Matagal na tayong magkarelasyon, pero wala pa rin nangyayari sa atin, Hope. Sabi ni Justin, kaya natigilan si Hope sa pagkain. May date sila ngayon, ngunit nawala ang excitement niya noong narinig niya ang sinabi ni Justin. Hindi pa ako ready, Justin. Alam mo naman na gusto ko lang gawin yan kapag naikasal na tayo. Mag-asawa lang ang gumagawa ng bagay na yan. Saad ni Hope. Ang arte mo naman, Hope. Magugustuhan mo rin naman ang gagawin natin. At saka, ang tagal ko nang naghintay na maangkin ka. Boyfriend mo naman ako, kaya pumayag ka na. Giit ni Justin. Padabog na binitiwan ni Hope ang kutsara at saka dinampot ang kanyang bag. Uuwi na ako. Kung yan lang rin naman ang pag-uusapan natin, ay mas mabuting tapusin na natin ang date na to. Katawan ko lang ba ang habol mo sa akin, Justin? Bakit hindi mo ako kayang hintayin hanggang sa kaya ko nang maibigay ang sarili ko sa'yo? Kung totoong mahal mo ko, ay maghihintay ka hanggang sa maikasal tayo. Mariing sabi ni Hope at umalis na ng restaurant. Nanggaling si Hope sa isang conservative na pamilya. Religious din ang parents niya at nangako siya sa parents niya na hindi niya ibibigay ang sarili niya sa lalaking hindi niya naman asawa. Ang sabi kasi ng mami niya na iyon ang pinakamagandang regalo na maibibigay niya sa mapapangasawa niya. Tapos na bang date niyo ni Justin? Tanong ni Miriam, ang mami ni Hope. Matutulog na po ako, ma. Ani Hope, na hindi man lang sinagot ang tanong ng kanyang ina. Pagkatapos magmano ay umakyat na si Hope sa kanyang kwarto. Naglinis muna siya ng katawan bago humilata sa kanyang kama. Malalim na napaisip si Hope tungkol kay Justin. Sa second anniversary ni na Hope at Justin ay naisipan ni Hope na iregalo ang sarili niya kay Justin. Sa tingin niya kasi ay iyon lang ang magpapasaya kay Justin at para na rin magbati na sila. Isusuko na niya ang perlas ng silanganan kay Justin. Alam niyang mali, ngunit nais niya na itong gawin. Ilang beses niyang tinawagan si Justin pero hindi ito sumasagot. Kahit mag-reply sa text niya ay hindi rin ginawa ni Justin dahil hindi nagpaparamdam si Justin. Naisipan ni Hope na puntahan na lang ito sa kanyang kondo. May dala-dala pang cake si Hope habang patungo siya sa condo unit ni Justin. Huminga ng malalim si Hope bago pinihit ang doorknob. Nagulantang siya noong naabutan niya si Justin na nakikipaghalikan sa ibang babae. Nalaglag ni Hope ang cake at gumawa iyon ng ingay kaya natigilan ang dalawa at sabay na napalingon kay Hope. Hope, bakit nandito ka? Gulat na tanong ni Justin. Hindi pa ba dapat ako ang nagtatanong yan? Sino ang babaeng yan? Asik ni Hope at mariing naikuyom ang kanyang kamao. Ang sabi mo, single ka, Peter? Tanong ng babae at sinampal si Justin. Miss, may girlfriend na siya at ako yun. At hindi rin Peter ang pangalan ng lalaking yan. Siya si Justin. Sabi ni Hope. Justin ang pangalan mo? Manloloko! Sigaw ng babae at muling sinampal si Justin bago ito tuluyang umalis. Paano mo nagawa to sa akin, Justin? I trusted you. Kailan mo pa ako niloloko, ha? Ni minsan, hindi ko naisip na magloloko ka. Alam mo, balak ko pa naman sanang ibigay na sa'yo ang sarili ko. Kasi naisip ko na deserve mo naman na yun. Pero tama lang pala na hindi ko ginawa. Kasi isa kang cheater, manloloko at babaero. Singhal ni Hope at hinubad ang promise ring na suot niya. Ibinato ni Hope sa sahig ang singsing. May pa-promise ring ka pa? Tapos malalaman ko na maghahanap ka rin naman pala ng iba? Sa ganda kong to, nagawa mo pa talagang magloko? Sinayang mo yung 2 taon. I mean, 2 years na kasi dapat tayo ngayon, di ba? Kaso, loko ka. Dagdag pa ni Hope. I'm sorry, Hope. Nagawa ko lang naman yun kasi ayaw mong gawin yun. Pagod na akong maghintay. Paliwanag ni Justin. Wow! And now, you're blaming me? Kasalanan ko pa ngayon na nagloko ka? Ang kapal ng mukha mo, Justin. Inis na sabi ni Hope. Patawarin mo ko, Hope. Hindi ko na ulit yun gagawin. No, Justin. Kung papatawarin kita,
ay magloloko ka lang ulit. Sinabi ko na sa'yo noon na ayoko sa mga manloloko at hindi ako mahilig magbigay ng second chance. Hindi kita mapapatawad, Justin. At sana, huwag nang mag-cross ang mga landas natin. Mariing wika ni Hope at aalis na sana. Kaso may naisip siyang gawin. Bago umalis sa kondo ni Justin ay sinapak niya muna ito sa nguso. Aray! Daing ni Justin habang sapu-sapo ang namamaga niyang nguso. Kulang pa yan. Irap ni Hope at naglakad na palabas ng condo unit. Iyak nang iyak si Hope sa loob ng kanyang kotse. Basang-basa na ang panyo niya kakapunas sa kanyang mga luha. Galit na hinampas ni Hope ang manibela ng sasakyan. I hate you! Manloloko! Sigaw ni Hope at mabilis na pinaharurot ang kotse niya patungo sa isang bar. Balak niyang magpakalasing para makalimutan ang masakit na nangyari sa kanya ngayong araw. Mahal na mahal niya si Justin. Sa loob ng 2 taon ay halos kay Justin na umikot ang buhay niya. Akala niya ay hindi siya magagawang lokohin ni Justin at umaasa siya na sana umabot sila sa kasalan. Pero paano mangyayari iyon kung nasaktan na siya nito? If sex lang pala ang habol niya sa'yo, edi hindi yan pagmamahal. Sinabi ko na kasi sa'yo, nasa loob ang kulo ng Justin na yan. Kunwari green flag, pero sobrang red flag naman pala ng loko. Hindi ako makapaniwala na natagalan mo siya ng 2 taon. Kahit ang mommy and daddy mo ay hindi boto sa kanya. Sabi ni Tash, ang best friend ni Hope. Hayop siya. How could he do this to me? Sinayang niya lang yung pagmamahal ko. Ipinagtanggol ko pa siya laban sa'yo noon. Tapos all this time ay tama ka naman pala. Come on, Hope. Huwag mong iyakan ng Justin na yun. Hindi niya deserve ni isang patak ng luha mo. Ang sakit lang kasi, Tash. Siya ang pinakamatagal kong naging boyfriend. Nakaplano na ang future namin together. 3 years from now ay dapat magpapakasal at magkakapamilya na kami. Naluluhang sambit ni Hope. Niyakap naman siya ni Tash. May sasabihin pa sana si Tash. Kaso, biglang tumunog ang malakas na music na dumagundong sa bawat sulok ng bar. Maraming nagpunta sa dance floor at nakipagsayawan. Shit, puno! Hiyaw ni Hope at diretsahang tinungga ang isang bote ng alak. Nanlaki ang mga mata ni Tash at hindi niya na napigilan si Hope. Tama na yan, Hope! Saway ni Tash. Kung kailangan kong inumin lahat ng alak sa bar na to para lang makalimutan si Justin, gagawin ko, Tash. Pero alam mo naman na mabilis ka lang malasing. Mapapagalitan tayo ni tita. Giit ni Tash at nakatulog na sa sobrang kalasingan. Tumayo si Hope at naglakad patungo sa dance floor. Inihataw niya ang katawan niya kasabay ng tugtugin. Kembot dito, kembot doon. Giling dito at giling doon. Natigilan sa pagsayaw si Hope nang namataan niya ang isang lalaki. Mestizo ito at gwapo. Nakasandal sa bar counter ang lalaki at nakatitig rin kay Hope. Nakaramdam si Hope ng kakaibang init sa kanyang katawan at hanggang sa namalayan na lang niya ang kanyang sarili na nakikipaghalikan sa lalaki. Ang lalaking ito ay si Ethan, na lasing na rin. Noong hinalikan siya ni Hope ay hindi siya nagprotesta, bagkus ay sinabayan pa niya ang paggalaw ng labi ni Hope. Masyadong maraming tao kaya hinila ni Hope si Ethan patungo sa parking lot. Hinanap ni Hope ang kotse niya pero hindi niya na matandaan kung saan ito nakapark. Binuhat siya ni Ethan at dinala sa kotse nito. Pumasok sila sa kotse ni Ethan at doon mas lumalim ang kanilang paghahalikan. At sa isang iglap ay nakuha ni Ethan ang pagkabirhen ni Hope. Nagulat pa si Ethan noong nalaman niyang virgin pa pala si Hope at hindi niya ito kilala. Ngunit hindi niya na nakontrol ang sarili niya. Unti-unting nahimasmasan si Ethan at pinagmamasdan ang hubad na katawan ni Hope. Pinulot ni Ethan ang damit niya at ipinasuot iyon kay Hope. Hindi niya alam kung saan nakatira si Hope kaya dinala niya ito sa kanyang kondo. Nagising si Hope noong may narinig siyang ungol. Nanlaki ang kanyang mga mata at napatingin sa lalaking katabi niya na tanging brief lang ang suot.
Sumigaw si Hope at sinampal si Ethan. Nagising si Ethan at nagtatakang napatingin kay Hope habang sapo ang kanyang pisngi. Sino ka? Nasaan ako? Bakit magkasama tayo? At bakit nakahubad ako? Wait, nakahubad ako? What the hell? Hinubaran mo ko? Nilapastangan mo ang katawan ko? Natatarantang sabi ni Hope at binalot ng kumot ang katawan niya. Walang ibang suot si Hope bukod sa malaking t-shirt na pagmamay-ari ni Ethan. Umalis si Hope sa kama at muntik pang madulas sa sobrang pagmamadali. Tinampot ni Hope ang ballpen sa side table at itinutok iyon kay Ethan. Sino ka? Kinidnap mo ba ako? Anong ginawa mo sa akin? Bakit mahapdi ang perlas ko? Kabadong tanong ni Hope. Hinilot ni Hope ang sintido niya saka naiiling na tumingin kay Hope. Wala ka bang naaalala? Ikaw yung biglang humila sa akin kagabi. Kung tutuusin, ikaw ang lumapastangan sa katawan ko. Depensa ni Ethan. Nalaglag ang panga ni Hope nang naalala niya na ang kabulastugan na ginawa niya kagabi. Isinuko lang naman niya ang virginity niya na 24 years niyang iningatan sa lalaking hindi niya kilala. Ni hindi niya alam ang pangalan nito. Lasing ako! Pangangatwiran ni Hope. Lasing din ako kagabi, miss. Gosh, paano ko hinayaang mangyari ang bagay na to? Lagot ako sa mami ko nito. Bakit kasi hindi ko napigilan ang sarili ko? Sermon ni Hope sa kanyang sarili. Tumayo si Ethan kaya napaatras si Hope at mas dumiin ang pagkakahawak ni Hope sa ballpen. Jill, wala akong gagawing masama sa'yo. Wala talaga kasi nagawa mo na. Ismid ni Hope at gusto na lang niyang magpalamon sa lupa dahil sa sobrang kahihiyan. Bumaba ang tingin niya sa pang-ibabang bahagi ng katawan ni Ethan. Tanging brief lamang ang suot ni Ethan kaya kitang-kita ni Hope ang mga hindi dapat makita. Ahas! Ahas! Ang laki ng ahas! Sigaw ni Hope habang nakaturo sa maselang parte ng katawan ni Ethan. Humagalpak ng tawa si Ethan. Bakit kumakasigaw ka? Parang di mo to nakita at nahawakan kagabi. Pangaasar ni Ethan. Sinampal siya ni Hope. Bastos! Huwag kang gumawa ng kwento. Hindi ko hinawakan yan. Bastos ka. Wait lang, miss. Hindi naman ako gumagawa ng kwento. Hindi na natapos ni Ethan ang sinasabi niya dahil tinakpan ni Hope ang kanyang bibig. Nabitawan ni Hope ang kumot kaya muling nakita ni Ethan ang katawan niya. Napaerap si Hope at hinila pababa ang suot niyang t-shirt. Huwag kang tumingin! Manyak! Sigaw ni Hope at akmang aalis na sana kaso hinarangan siya ni Ethan. Tumabi ka nga! Huwag kang paharang-harang sa daan! Kung hindi ako humarang ay baka kanina ka pa naglalakad sa hallway nang walang panty. Puna ni Ethan. Luminga si Hope sa paligid at hinanap ng mga mata niya ang panty at short niya. Hindi mo mahanap ang panty mo dito dahil naiwan yon sa kotse ko. Sabi ni Ethan. Kumuha ng shorts at boxer si Ethan saka iyon iniabot kay Hope. Iyan na muna ang suotin mo. Huwag kang maglala. Bago yung boxer ko. Hindi ko pa yan nasusuot. Saad ni Ethan. Mabilis iyong inagaw ni Hope at pumasok siya sa loob ng CR para magpalit. Medyo maluwag ang ibinigay ni Ethan pero hindi na nagreklamo pa si Hope. Noong matapos ay walang lingunan siyang lumabas sa condo unit ni Ethan bago sinundan siya ni Ethan palabas. Ano nga pala ang pangalan mo? Pahabol na tanong ni Ethan. Humalukip-kip si Hope. Bakit pa? Hindi na magkukrus ang landas natin kaya useless lang kung sasabihin ko pa sa'yo. Pagsusungit ni Hope at sumakay na ng elevator. Nakatulala si Hope habang nakasakay siya sa taxi. Hindi pa rin siya makapaniwala na nagawa niyang makipagtalik sa lalaking hindi niya naman asawa. Ingat na ingat siya sa puri niya pero makukuha lang pala ito ng lalaking nakahalikan niya sa bar. Sa isang gabing kalasingan ay nakagawa siya ng malaking kasalanan lalo na sa parents niya. Sinuway niya ang pangako niya sa kanyang mga magulang. Hope, saan ka ba galing? Nag-aalala kami ng daddy mo sa'yo. Hindi ko umuwi kagabi. Tinawagan namin ng kaibigan mo si Tash pero hindi niya na maalala ang mga nangyari kagabi sa bar.
Bakit kasi nagpunta kayo sa bar? Anong nangyari? Nag-aalalang turan ng mami ni Hope. Hindi umimik si Hope at basta nalang niyakap ang mami niya. Marahang tinapik ng ginang ang likuran ni Hope. Ano bang problema mo, anak? Kahit ano pa yan ay makikinig ako sa'yo. Palihim na pinunasan ni Hope ang namumuong luha sa kanyang mga mata. I'm sorry, ma. Tanging sabi ni Hope. Nagkulong si Hope sa kwarto niya at kahit anong pilit niyang kalimutan ang nangyari sa kanila ni Ethan ay hindi niya ito magawa. Girl, ano na bang balita sa'yo? Isang linggo kang hindi nagpakita sa akin. Pati tawag ko, hindi mo sinasagot. What happened? Usisa ni Tash. Kumakain sila sa paboritong restaurant ni Hope. Nagkamali ako. Tash, malaking pagkakamali ang nagawa ko. Hindi dapat yun nangyari. Ani Hope, kumunot ang noo ni Tash. Ha? Hindi kita maintindihan. Ano bang ibig mong sabihin? Naaalala mo ba yung gabi na nagpunta tayo sa bar? Sobrang nagpakalasing tayo noon. Oo, why? May nangyari ba sa'yo nung gabing yun? Nakipagtalik ako sa lalaking hindi ko kilala nung gabing yun. Sobrang tanga ko, Tash. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Dala na rin ng sobrang kalasingan at galit ko kay Justin. Sa kagustuhan kong gantihan si Justin, ay naibigay ko sa lalaking yun ng fresh pearls ko. Problemadong, sabi ni Hope. Umawang ang labi ni Tash at prinoproseso ang mga sinabi ni Hope. Sinong lalaki ba? I'm sorry, Hope. I was there pero wala akong nagawa. Malungkot na sambit ni Tash. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Tash, hindi mo naman inutos sa akin na gawin ko yun. At saka nangyari na. Wala na akong magagawa pa. Kasalanan ko rin naman yun. Ako kasi ang unang humalik sa lalaking yun. Sabi ni Hope at napatampal sa kanyang noo. Sinong lalaki ba kasi? Alam mo man lang ba kung ano ang pangalan niya? Hindi na ako nag-abala pang kilalanin siya. As much as possible ay iiwasan kong mag-cruise ang landas namin ulit. Ayoko na siyang makita ulit kasi maalala ko lang ang nangyari. Ika nga nila, maliit lang ang mundo. Magkikita at magkikita pa rin kayo ng lalaking yun. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Malaking kahihiyan to para sa pamilya namin. Kapag nalaman ng parents ko na nagpakama ako sa lalaking hindi ko kilala, ay magagalit sila ng sobra sa akin. Huwag kang mag-alala, Hope. Hindi ko ipagsasabi itong napag-usapan natin. Thank you, Tash. Ngiti ni Hope. Buong akala ni Hope ay hindi niya na ulit makikita si Ethan, pero talaga namang mapagbiro ang tadhana. Magayos ka na, Hope. 6:00 magsisimula ang party. Sabi ng mami ni Hope. May dadaluhan kasi silang party ngayon. Sinong kaibigan mo ba kasi ang may birthday, mami? Kilala ko ba? Hindi. Last year ko lang siya nakilala. And naging malapit kami magkaibigan. Kaya nga, isasama kita para makilala mo rin siya. Napakabait niya. May anak rin siya. Malay mo, baka yun na ang magiging kapalit ni Justin. Diyan sa puso mo. Pangaasar ng ginang. Napangiwi si Hope. Ihiw, wag mo nang binabanggit ang pangalan na Justin, ma. At saka, matagal lang nabura si Justin sa puso ko. Bakante na tong puso ko ngayon. Pero hindi ako naghahanap ng bagong border. Paliwanag ni Hope. Bago pa lumala ang pangaasar ng mami niya, ay pumasok na siya sa kanyang kwarto para makapag-ayos. Isang kulay itim na dress ang suot ni Hope. Black theme party kasi ang dadaluhan nila. Konting make-up lang ang nilagay ni Hope sa mukha niya. Naka-ponytail naman ang buhok niya kasi iyon ang mas nababagay sa outfit niya. Pumalakpak pa ito sa sobrang tuwa. Ang ganda mo, Hope. Ganyan din ako kaganda noong dalaga pa ako. Manang-mana ka talaga sa akin, anak. Bolera naman tong si Mami, oh. Natatawang sabi ni Hope. Mabibighan ni lahat ng binata doon sa party kapag nakita ka, Hope. Pagbibiro ng kanyang mami. Hindi po ako sigurado sa mga lalaki ngayon, ma. Ani Hope at napanguso. Tama yan, Hope. Hindi ka dapat magiging interesado sa mga lalaki
kasi sila dapat ang maging interesado sa'yo. Hagik-gik ng mami niya. Tinawag na sila ng daddy ni Hope kaya naputol ang kanilang pag-uusap. Noong nakarating sa venue ay huling bumaba ng sasakyan si Hope. Hinanap niya pa kasi ang nalaglag niyang cellphone. Natagalan siya kasi napunta ito sa ilalim ng upuan. Nang mahanap ang cellphone niya ay pumasok na siya kaagad sa loob. Sa isang malaking bakuran ng malaking mansyon ang venue ng party. Ang mansyon na iyon ay pagmamay-ari ng mga De La Fuego. Namataan ni Hope ang mami niya kaya naglakad siya papalapit sa kanya. Saka lang niya napansin na may kausap pala ito. "Ang tagal mo, Hope," puna ng kanyang mami. "Sorry ma," nahihiyang sabi ni Hope at napatingin sa babaeng kausap ng kanyang mami. "Hello po," nakangiting bati ni Hope. "Siya bang anak mo? Napakagandang bata naman neto. Hindi na ako nagtatakang anak mo talaga siya. Magkamukha kayong dalawa." Saad ni Elizabeth De La Fuego, ang kaibigan ng mami ni Hope at ito rin ang birthday celebrant. "Siya nga pala yung bagong kaibigan na sinasabi ko sa'yo, Hope. Siya si Elizabeth De La Fuego." "Nice meeting niyo po, Ma'am Elizabeth De La Fuego." Magalang na sabi ni Hope. Natawa si Elizabeth. "Don't call me ma'am. Tita Ellie na lang. Tutal, friends naman kami ng mami mo." "Happy birthday nga po pala. Ang ganda po ng party nyo at ang ganda rin ng mansyon nyo." Ani Hope. "Oh, thank you. Sana mag-enjoy ka. Kayo ng family mo ngayong gabi." "Nasaan na nga pala ang anak mo, Elizabeth? Para naman maipakilala na natin siya kay Hope. Mabait na bata yon. Kaya sure akong magkakasundo silang dalawa ni Hope." Sabi ng mami ni Hope. Luminga si Hope sa paligid. "Wait, tatawagin ko siya." Saad ni Elizabeth at kinuha ang cellphone niya para tawagan ang anak niya. "He's on his way. Hindi kasi dito nakatira si Ethan kasi may kondo siya malapit sa company niya." Paliwanag ni Elizabeth. "Ethan po ang pangalan niya? Pangalan pa lang po ay mukha na siyang mabait." Komento ni Hope. "Single din siya, Hope." Bulong ng mami niya. "Mami naman, nakakahiya po kay Tita Ellie." Namumulang sabi ni Hope. Natawa si Elizabeth dahil narinig niya ang pag-uusap ng mag-ina. "Ayos lang, Hope. Kung sakaling magkasundo kayo at maging kayo ng anak ko, ay wala naman akong problema doon. Mukha rin naman kasing bagay kayo. Gusto ko rin maging balae ang ina mong si Miriam." Ani Elizabeth. Ngumisi si Miriam at tuwang-tuwa dahil pareho sila ng gusto ni Elizabeth. Ngumiti lang si Hope. "Ma, sorry. Nalita ko. Ang traffic kasi." Sabi ni Ethan at hinalikan sa pisngi ang mami niya. Nakipagbeso rin si Ethan kay Miriam. Naglaho ang ngiti ni Hope nang namukhaan niya si Ethan. Hinding-hindi niya makakalimutan ang pagmumuka ng lalaking nakasiping niya ng isang gabi. Tinakpan ni Hope ang mukha niya gamit ang kanyang purse. Namumutla rin siya at gusto na lang niyang lumipad sa ibang planeta para makalayo kay Ethan. Kumunot ang noo ni Ethan noong napatingin siya kay Hope. Nawiwerduhan siya dahil nagtatakip ito ng muka. "Hope, what are you doing? Hindi mo man lang ba babatiin si Ethan?" Saway ni Miriam sa kanyang anak. Hindi umimik si Hope kaya inagaw ni Miriam ang purse na nakatakip sa mukha niya. Nagtama ang paningin ni Hope at Ethan. Bahagyang nagulat si Ethan pero kaagad rin itong napalitan ng tuwa noong nakilala niya ang babae. Sinamaan siya ng tingin ni Hope. Humalakip-kip si Hope at hindi umimik. "Hope, batiin mo naman si Ethan," sabi ni Miriam. Palihim na natawa si Ethan pero napansin iyon ni Hope kaya mas lalong nainis si Hope sa kanya. "May problema ba kayo sa isa't isa?" Usisa ni Elizabeth at palipat-lipat ang tingin kina Hope at Ethan. "Nasaan po ba yung CR dito? Pwede po bang maki-CR saglit, Tita Ellie?" "Samahan mo na muna siya, Ethan." "Huwag na po."
Nagtatakang napatingin ang mami niya sa kanya. I mean, hindi na po kailangan kasi ayokong maabala pa si Ethan. Pagdadahilan ni Hope. Masyadong malaki ang mansyon, iha. Baka maligaw ka. Sabi naman ni Elizabeth. Wala naman akong ibang gagawin, kaya hindi mo ako maaabala. Tara na. Ngisi ni Ethan at hinila na si Hope papasok sa mansyon. Hinawi ni Hope ang kamay ni Ethan. Kung makahila ka naman, akala mo ata close tayong dalawa. Bakit? Hindi nga ba? May nangyari pa nga sa atin. Hindi pa ba tayo close noon? Hindi pa sinabi ko na sa'yo na kalimutan mo na yung nangyari. Sobrang hirap bang gawin sa'yo? Paano ko makakalimutan yun kung isang birhen ang nakasiping ko noong gabing yun? Pabirong sabi ni Ethan na pairap si Hope. Kung alam ko lang na anak ka ng birthday celebrant, ay hindi na sana ako nagpunta pa dito. Ang malas ko naman ngayong gabi kasi nakita ko ulit yung pagmumukha mo. Thanks God hindi mo alam dahil nagkaroon ako ulit ng pagkakataon na makita ka. Gusto kong pag-usapan natin ang nangyari sa atin ng gabing yun. No, walang pag-uusapan kasi wala namang nangyari. Sure kang wala? Ngisi ni Ethan. Napasigaw si Hope sa sobrang gigil. Nakakainis ka! Ihatid mo na nga ako sa CR! Iritadong sambit ni Hope. Paglabas ni Hope sa CR ay hindi niya inaasahang nasa labas pa pala si Ethan at hinihintay siya. Nakasandal sa pader si Ethan at abala sa cellphone niya. Pero noong napansin niya si Hope ay napaayos siya ng tayo at nilapitan si Hope. Bakit nandito ka pa? Kasi bahay to ng pamilya namin. Ang ibig kong sabihin, hindi mo na dapat ako hinintay na matapos. Why not? Wala naman akong ibang gagawin. Kaya binubuwisit mo na lang ako kasi wala ka namang ibang gagawin. Ang galing mo ring manginis, no? Bakit ba naiinis ka sa akin? Ako dapat ang naiinis sa'yo kasi ikaw naman ang nagsimulang humalik sa akin nung gabing yun. Bakit ang lumalabas ay kasalanan ko pa? Ani pa ni Ethan. Napalunok si Hope at napayuko. Kasi hindi dapat yun nangyari, Ethan. Hindi dapat ako nagpadala sa tukso. Mali yun. Maling-mali. Bakit? May boyfriend ka ba? Pakialam mo kung meron o wala. Diyan ka na nga. Masyado kang tsismoso sa buhay ng ibang tao. Bulyaw ni Hope at nilampasan na si Ethan. Kaagad namang sumunod si Ethan sa kanya. Habang pinapanood ni Hope si Elizabeth na nagsasalita sa stage ay biglang tumabi si Ethan sa kanya. Naglapag si Ethan ng isang basong juice sa harapan ni Hope. Bakit ka na naman nandito? Para dalhan ka ng maiinom. Baka kasi nauuhaw ka na sa atensyon ko. Wow ah! Ako ba yung uhaw sa atensyon? O ikaw? Kanina ka pa nagpapapansin sa akin. Pwede bang itigil mo na yung pagsusungit mo sa akin? Balak mo ba akong sungitan buong gabi? Paano mo ma-enjoy yung party kung panay simangot ka dyan? Dinampot ni Hope ang purse niya at padabog na tumayo mula sa upuan. Hoy! Hindi porket may nangyari sa atin ay aasa ka ng boyfriend ko, Ethan. Isang gabing pagkakamali lang yon at kung umaasa ka na mauulit yon ay manigas ka. Kung ako lang ang papipiliin ay mas gugustuhin ko na hindi na kita ulit makita. Mariing sabi ni Hope at iniwanan na si Ethan sa table. Nilapitan ni Hope ang mami niya. Ma, mauna na po ako sa kotse. Bakit? Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Miriam. I'm fine ma, inaantok lang po ako. Paliwanag ni Hope. Pumayag naman ang mami niya kaya nagtungo na siya sa sasakyan nila. Nang makarating siya sa sasakyan nila ay kaagad niyang tinawagan si Tash. Girl, gabing-gabi na. Bakit ka tumawag? Bungad ni Tash pagkasagot niya sa tawag. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Hope. Nakita ko ulit yung lalaki. Tash, may dinaluhan kaming party ng isang kaibigan ni Mami. At saka ko lang nalaman na anak pala ng kaibigan niya, ang lalaking yun. Humagalpak ng tawa si Tash. I told you, maliit lang ang mundo at magkikita talaga ulit kayo. Nalaman mo na ba yung pangalan niya? Ethan de la Fuego raw. Maganda lang yung pangalan pero ang pangit ng ugali niya. Sunod pa ng sunod sa akin. Naiinis na sabi ni Hope. Ethan de la Fuego?
The one and only Ethan De La Fuego? My gosh! Ang swerte mo naman pala, girl! Kinikilig na sabi ni Tash. Ano namang kaswerte-swerte sa taong yun? Anak yan ng mag-asawang De La Fuego. Sila ang may-ari ng pinakamalaking shipping company dito sa Pilipinas. May sariling business rin niyang si Ethan. Malaking business sa loob at labas ng bansa. Isang bilyonaryo lang naman ang nakasiping mo. Kaya napakaswerte mo. Bilyonaryo yon? Anong paki ko? Kahit pag-gaano siya kayaman, wala akong pakialam. Basta ang gusto ko lang, maglaho na siya sa paningin ko. Ang gwapo kaya ni Ethan. Kung ayaw mo sa kanya, edi sa akin na lang siya. Hirit ni Tash. Hindi umimik si Hope. Oh, natameme ka ata. Don't tell me. May gusto ka sa kanya. Kaya ayaw mo siyang ibigay sa akin. Pangaasar ni Tash. Napairap si Hope. Wala akong gusto sa lalaking yon. Depensa ni Hope at tinapos na ang tawag. Napatili si Hope sa gulat nang may biglang kumatok sa bintana. Binalingan niya ito at nagkasalubong ang kilay niya nang makita niya si Ethan. May bala ka bang sirain ang bintana nitong kotse namin? Ang sungit mo talaga. Iabot ko lang tong panyo mo. Naiwan mo sa table kanina. Saad ni Ethan. Tinanggap ni Hope ang panyo niya. Oh, bakit nandito ka pa? Naibigay mo na yung panyo ko. Kaya ano bang kailangan mo? Umarko ang kilay ni Hope. Inaantok ka na ba? Pwede kitang ihatid sa bahay niyo. Mamaya pa matatapos ang party. Kaya mamaya pa, lalabas ang parents mo. Alam ko na yung style mo. Kunwari ihahatid ako. Pero gusto mo lang naman talaga ang malaman kung saan ako nakatira. Bulok na yung style mo. Natawa si Ethan dahil tama ang sabi ni Hope. Anong tinatawa-tawa mo dyan? May lahi ka palang manghuhula. Pero pwede ko namang itanong yan sa mami mo. Ano ba talagang kailangan mo sa akin, Ethan? Padabog na bumaba sa kotse si Hope para harapin si Ethan. Kung inaakala mong may mangyayari ulit sa atin, nagkakamali ka. Huwag ka nang umasa. Gusto kita, Hope. Deretsahang pag-amin ni Ethan. Humagalpak ng tawa si Hope. Ang gandang joke naman yan, Ethan. Hindi ako nagbibiro. Gusto talaga kita. Hindi ka mawala sa isip ko. At ngayong muli kitang nakita, ay sigurado ako na gusto nga kita. Pangangatwiran ni Ethan. Napahinto sa pagtawa si Hope. Umawang ang labi niya sa narinig. Ewan ko sa'yo. Tanging sabi ni Hope sabay na paiwas ng tingin. Bumalik si Hope sa loob ng kotse at hindi na pinansin pa si Ethan. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi matanggal sa isipan niya ang pag-amin ni Ethan. Muntik nang malaglag sa hagdan si Hope noong makita niya si Ethan sa sala at may dala pang bulaklak isang umaga. Anong ginagawa mo dito? Trespassing ka? Binibisita ka. May dala pala akong bulaklak at chocolate. Yaya? Tawag ni Hope sa maid nila. Bakit po, ma'am? Tanong ng maid. Sinong nagpapasok sa lalaking to? Bawal siya dito sa bahay namin. Tinawagan ko pa si Ma'am Miriam at ang sabi niya, pwede raw papasukin ni Sir Ethan, ma'am. Anak daw po siya ng kaibigan ng mami mo. Paliwanag ng maid at umalis na. Huminga ng malalim si Hope para pakalmahin ang kanyang sarili. Talagang sinundan mo pa ako dito? Nag-aalala lang ako sa'yo. Nag-aalala? Bakit naman mag-aalala ka sa akin? May sakit ba ako? Tinaasan siya ni Hope ng kilay. Noong gabing, may nangyari sa atin. Shh! Stop! 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 Baka marinig ka ng mga kasambahay namin! Sita ni Hope kay Ethan. Hindi tayo gumamit ng kung anong proteksyon, Hope. Posibleng nabuntis kita at kung sakaling buntis ka, ay pananagutan kita. Hindi ko tatakasan ang responsibilidad ko sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Hope. Hindi ako buntis. Makakaalis ka na, Ethan. Hindi kita kailangan dito. At hindi magbubunga yung nagawa natin nung gabing yun. Sinisigurado ko yun sa'yo. Mariing sambit ni Hope at hinila si Ethan palabas ng kanilang bahay.
Bago pa makapagsalita ulit si Ethan ay sinara na ni Hope ang pinto. Bumilis ang paghinga ni Hope at nangihinang napaupo siya sa sahig. Natatakot siya sa posibilidad na baka nga magbunga ang nangyari sa kanila. Habang kumakain si Hope kasabay ng parents niya ay bigla niyang naramdaman ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Nasusuka siya kaya mabilis siyang tumayo at nagpunta sa sink. "Ayos ka lang ba, Hope?" tanong ni Miriam. Yes ma, ang sama lang ng pakiramdam ko. May nakain ata akong hindi maganda," ani Hope at nagpatuloy na sa pagkain. Ngunit muli na naman siyang nasuka. Sa sumunod na araw ay pasama ng pasama ang nararamdaman ni Hope. Palaging pagod ang katawan niya. Madalas siyang nagsusuka at paiba-iba ang mood. Paminsan-minsan ay nasusungitan niya ang mga maid. Naninibago ang mga maid kasi hindi naman dating ganoon si Hope. "Tumataba ka, Hope!" komento ni Tash noong pinuntahan niya si Hope sa bahay niya. Sumimangot si Hope. "I mean, hindi kita binabody shame ha? Mas gumanda ka nga lalo eh." Pagkaklaro ni Tash. "Naparami kasi ang kain ko nitong mga nakaraang araw. Hindi ko alam kung bakit. Nasisira pa nga ang pagda-diet ko eh. Palagi akong gutom." "Parang buntis lang?" Natatawang sabi ni Tash. Pareho silang natigilan at nagkatinginan. Bumaba ang tingin ni Tash sa tiyan ni Hope. Namutla si Hope noong napagtanto niya ang nangyayari sa kanya nitong mga nakaraang araw. "Are you pregnant?" Gulat na tanong ni Tash. Hindi pwede." Napapailing si Hope. "Pero, posible. Si Ethan ba ang ama? Siyempre siya, di ba? Kasi, siya lang naman ang nakasiping mo. Wala namang nangyari sa inyong dalawa ni Justin. So, posibleng si Ethan nga." "No, Tash. I'm not pregnant. I can't. Magagalit ang parents ko sa akin dahil nagpabuntis ako sa lalaking hindi ko asawa. This can't be happening." Naluluhang sabi ni Hope. Marang hinaplos ni Tash ang likod niya. "Don't be scared, Hope. Kasama mo ako. At saka, hindi pa naman tayo sigurado kung buntis ka ba talaga." "Ayokong malaman, Tash. Hindi pa ako ready maging ina." Natatakot na sabi ni Hope. "Kumalma ka, Hope. Hindi makakatulong yan sa'yo. Kailangan nating bumili ng pregnancy test." Sinubukan na ni Hope ang pregnancy test. 3 beses siyang nag-try pero pare-pareho lang ang naging result. Kinatok ni Tash ang pinto ng banyo. "Hope, are you okay? Buhay ka pa ba? Anong resulta? Let me see." Sunod-sunod na sabi ni Tash. Kinakabahan na rin sa magiging resulta. Walang emosyong lumabas ng banyo si Hope. Nakatulala lang ito. Inagaw ni Tash ang pregnancy test at napatulala rin siya noong nakita niya ang result. "Buntis ka?" sabi ni Tash. Bigla na lamang humagulgol si Hope. Hindi niya alam ang gagawin niya. "Hindi pwedeng mangyari to, Tash. Malaking kahihiyan to sa pamilya namin. Hindi to pwede." Natatakot siya na baka magalit ang parents niya sa kanya. "So, anong gagawin mo? Ipapalaglag mo yung bata? Hindi mo pwedeng gawin yan, Hope." "Hindi ko to ipapalaglag. Dapat mong sabihin kina tita at tito ito. Hindi nila to pwedeng malaman. Malalaman at malalaman rin nila yan, Hope. Lalaki ang tiyan mo. Ano, saka mo na aaminin kapag manganganak ka na? Hindi nila to matatanggap, Tash. Nangako ako sa parents ko na magpapabuntis lang ako sa magiging asawa ko." Ani Hope. Napangisi si Tash. "Iyan na ang solusyong hinahanap natin. Kailangan mong maikasal." Kunot noong nakatingin si Hope sa kanya. "Kanino naman ako ikakasal? Sa ama ng batang dinadala mo. Walang iba kundi kay Ethan de la Fuego. Kailangan niyong magpakasal para makaiwas sa kahihiyan ng pamilya mo. Para naman hindi na nila maisip na nagpabuntis ka sa lalaking hindi mo asawa." Paliwanag ni Tash. Dahil sa sinabi ni Tash ay nawalan ng malay
si Hope. Dinala ni Tash sa ospital si Hope at doon niya mas lalong nakumpirma na buntis nga talaga si Hope. Pinuntahan ni Hope ang office ni Ethan. Nagulat si Ethan noong nakita niya si Hope. Tinanggal ni Hope ang suot niyang shades at seryosong tinignan si Ethan. Himala ata, binisita mo ako. Na-miss mo ba ako? Hindi ito ang oras para magbiro. May importante tayong pag-uusapan, Ethan. Tungkol saan? Inilapag ni Hope ang mga pregnancy test sa mesa. Buntis ka? Hindi, ikaw yung buntis. Malamang ako yung buntis. Iritadong sagot ni Hope. Malalim na napaisip si Ethan. Ang sabi mo, pananagutan mo ako. Pero bakit parang wala ka atang gustong sabihin sa akin? Tuparin mo yung sinabi mo sa akin, Ethan. Tumayo si Ethan at naglakad papalapit kay Hope. Napasinghap si Hope nang biglang lumuhod si Ethan sa kanyang harapan at marahang hinaplos ni Ethan ang kanyang tiyan. Lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Hope. Magkakaanak na tayo. Magiging daddy na ako. Naluluhang sabi ni Ethan. At magagalit ang parents ko kapag nalaman nila to, Ethan. Umayos nang tayo si Ethan. Handa na akong panagutan ka, Hope. Magpapakaama ako sa anak natin. You have to marry me, Ethan. Hindi pwedeng malaman ng parents ko na nagpabuntis ako sa lalaking hindi ko naman asawa. Magpakasal na tayo. Napatitig si Ethan kay Hope. Namumulang napaiwas ng tingin si Hope at biglang nahiya sa kanyang sinabi. Naglabas ng singsing si Hope at inilahat iyon kay Ethan. Please, marry me. Tulungan mo ako. Alok ni Hope. Akala ko ba ayaw mo sa akin? Nung nakarang araw lang ay sinabi mo sa akin na ayaw mo nang makita ang pagmumukha ko. Tapos ngayon, niyayaya mo ako na magpakasal. Pangaasar ni Ethan. Ayaw mo ba? Akala ko ba gusto mo ako? At saka, para din naman sa anak natin itong ginagawa ko. Sabi ni Hope at napanguso. Malaki ang ngiti ni Ethan habang isinusuot ang singsing. Nakahinga naman ng maluwag si Hope. Para saan ba ang pagtitipon na to? Tanong ni Miriam. Nasa isang restaurant kasi ang pamilya ni Hope at ang pamilya ni Ethan. Ngayon nila balak sabihin sa parents nila na magpapakasal na sila. At bakit magkasama kayong dalawa ni Ethan? Noong nakaraan lang sa party, hindi mo siya pinapansin ah. Nagtatakang sabi ni Miriam. Hinawakan ni Ethan ang kamay ni Hope. Halos sabay na napatingin ang mga magulang nila sa kamay nilang magkahawak. Magpapakasal na po kami ni Hope. Anunsyo ni Ethan. Nalaglag ni Miriam ang kutsara at nabitiwan naman ni Elizabeth ang hawak niyang wine. Ano? Magpapakasal? Kakakilala niyo pa lang ah. Kunot noong tanong ng daddy ni Hope. Dad, matagal na po kaming magkakilala ni Ethan at mahal na po namin ang isa't isa. Ani Hope, napangisi si Ethan. Mahal mo na pala ako. Bulong ni Ethan. Nagawa pang mga asar ni Ethan sa kabila ng seryosong sitwasyon. Palihim siyang kinurot ni Hope sa likod. Gusto kong maikasal kami kaagad sa lalong madaling panahon. Hindi na ako makapaghintay na maging asawa si Hope. Mahal ko po siya. Gatong naman ni Ethan. Masyadong mabilis na hindi namin alam na may relasyon pala kayo. Komento ng daddy ni Hope. Secret kasi yun, Dad. Pero kakahiwalay niyo lang ni Justin ha. Ma, si Ethan po ang mahal ko. Sana hayaan niyo na po kaming magpakasal. Giit ni Hope. Kung talagang nagmamahalan kayo, hindi ako tututol. Relasyon niyo yan eh. Saad ni Elizabeth. Napangiti si Ethan at Hope. Ako rin, matatanda na kayo at kaya niyo nang magdesisyon para sa mga sarili niyo. Kung gusto niyong magpakasal agad, ay tutulong ako sa preparations. Sabi naman ni Miriam. May sasabihin pa sana ang daddy ni Hope, pero tinakpan ni Miriam ang bibig nito. Huwag ka nang umepal sa love life ng anak natin. Saway ni Miriam sa asawa niya, kaya wala na itong nasabi pa.
Salamat po sa pagtanggap at pag-intindi niyo sa amin, sabi ni Hope. Kaagad na ginanap ang kasal nilang dalawa. Maraming dumalo ng mga bisita. Present din si Tash na siya nga nakaisip ng planong ito. Hope, napag-isipan mo na ba talaga ito ng mabuti? Alam kong ako ang nagsuggest na gawin mo to. Pero ipapaalala ko lang sa iyo na once na maikasal ka na kay Ethan, ay wala nang atrasan to. You are going to spend the rest of your life with him. Paalala ni Tash habang nakasilip sa bridal car ni Hope. Pwede naman kaming mag-annul anytime. At saka sa tingin ko naman, magiging mabuting asawa si Ethan sa akin. I know, he's a good man. Desididong sabi ni Hope. Biglang umiyak si Tash. Huwag kang ngang umiyak, sita ni Hope sa kaibigan niya. Nakakaiyak kasi. Hindi lang ako makapaniwala na ikakasal ka na. Naunahan mo pa ako. Tapos magkakababy ka na rin. Unti-unti ka nang gumagawa ng sarili mong pamilya. Sana lang matutunan mong mahalin si Ethan. Hope kasi masasaya ako kapag nangyari yun. Litanya ni Tash. Bumaba ng kotse si Hope at niyakap ng mahigpit si Tash. Pwede mo nang halikan ang iyong mapapangasawa, anunsyo ng pari. Ilang beses na napalunok si Hope habang papalapit sa mukha niya ang mukha ni Ethan. Mariing pumikit si Hope hanggang sa maramdaman niya na lang ang paglapat ng labi ni Ethan sa labi niya. Nagpalakpakan ang mga bisita. Napahiyaw pa si Tash at kilig na kilig sa kanyang nasasaksihan. Hoy, masyado ka nag-e-enjoy sa paghalik sa akin. Irap ni Hope at pasimpleng itinulak si Ethan palayo sa kanya. Hindi lang ako makapaniwala na ikinasal na ako. Anong kunik nun? Pagsusungit ni Hope. Pagkatapos ng kasal ay nagtungo na sila sa reception area. Pwede ba akong uminom? Paalam ni Ethan kay Hope. Kanina pa kasi inaaya si Ethan na uminom kasama ang kanyang mga kaibigan. Humalokip-kip si Hope. Why are you asking for my permission? Hindi mo naman ako asawa. Katatapos lang ng kasal natin. Nakalimutan mo na ba kaagad na asawa mo na ako? Pagbibiro ni Ethan. Pwede ba? Don't act as if we love each other. Nagpakasal lang tayo para sa anak natin. Mariing sabi ni Ethan. Pero, mahal kita. Ikaw lang naman ang napipilitan sa kasal na to. At ipapaalala ko na sa'yo na ikaw ang nag-propose sa akin. Kaya dapat maging sweet ka naman. Fine. Pwede kang uminom. Kung gusto mo, inumin mo pati yung bote. Mas kalmadong sabi ni Hope. Ang sungit talaga ng misis ko. Natatawang sabi ni Ethan sabay pisil ng pisngi ni Hope. Pinuntahan na ni Ethan ang kanyang mga kaibigan. Nilapitan naman ni Tash si Hope at si Nico. Totoo ba yung nakita ko kanina? Ang sweet nyo sa isa't isa? Hindi talaga ako magtataka kapag nahulog ang loob mo kay Ethan. Pangaasar ni Tash kaya inismitan lang siya ni Hope. Walang mahuhulog. Ang bait namang asawa ni Ethan. Nagpapaalam pa sa'yo na iinom siya. Ang swerte mo sa kanya, girl. Saad ni Tash. Binalingan ni Hope ang mesang kinaroroonan ni Ethan. Nagtama ang mga mata nila at kaagad na umiwas ng tingin si Hope. Bigla ring bumilis ang tibok ng kanyang puso at hindi niya maiwasang mapangiti. Narealize niya na siguro na wala namang mali sa pagpapakasal nilang dalawa ni Ethan, na hindi ganon kasama ang naging desisyon niya. Dahil mag-asawa na sila, sa kondo ni Ethan umuwi si Hope. Pagkatapos nila sa wedding reception ay nagpaalam na sila at umuwi na. Inaantok na rin kasi si Hope at pagod na pagod siya sa dami ng bisitang inasikaso niya kanina. Dito ang magiging kwarto natin, sabi ni Ethan at iginiya si Hope sa kwarto. Nagising ang diwa ni Hope. Otomatikong naglaho ang kanyang antok. Ha? Anong kwarto natin? Magkatabi tayong matutulog? No way! Mag-asawa na tayo, remember? At saka, minsan na tayo nagtabi.
Ano bang bago? At isa pa, first night natin to bilang mag-asawa. Pag-e-explain ni Ethan. Napaatras si Hope at niyakap ang kanyang sarili. Ay, huwag kang mag-iisip na gumawa sa akin ng masama, Ethan. Hindi porket unang gabi natin to bilang mag-asawa ay may mangyayari sa atin. Walang ganun. Malakas na natawa si Ethan. Wala akong planong ganyan. Ang sa akin lang ay dapat magkatabi tayong natutulog. Baka biglang sumulpot ang mga magulang natin dito at magtaka sila kung bakit magkaibang kwarto tayo natutulog. Ayaw mo naman sigurong mangyari yon, di ba? Fine. Basta, haharangan ko ng mga unan, ha? Sagot ni Hope at inihanda na ang kanilang kama. Kinuha ni Ethan ang mga maleta ni Hope at ipinasok ito sa loob ng kwarto. Sa sobrang pagod ay nakatulog na si Hope pagkatapos niyang maglinis ng katawan. Habang mahimbing na natutulog si Hope ay nakatitig naman sa kanya si Ethan. Aliw na aliw si Ethan kapag naririnig niya ang paghilik ni Hope. Nagsisleep talk din si Hope kaya tawang-tawa si Ethan. Marahang hinaplos ni Ethan ang buhok ni Hope. I love you, misis ko. Bulong ni Ethan at natulog na rin. Nagising si Hope na yakap-yakap si Ethan. Imbes na lumayo ay mas pinili niyang hindi kumilos at tinitigan lang niya ang mukha ni Ethan. Sobrang gwapo ni Ethan. Nahahawig ang mukha nito kay Sam Milliby. Malakas rin ang dating ni Ethan. Pasimpleng hinawakan ni Hope ang mukha niya. Mas gwapo ka bala kapag tulog. Komento ni Hope. Biglang idinilat ni Ethan ang kanyang mga mata. Natahimik si Hope. Nagwagapuhan ka pala sa akin ha. Aminin mo na kasi na crush mo ko. Abirong sabi ni Ethan. Lumayo si Hope sa kanya. Umalis si Hope sa kama at sinamaan ng tingin si Ethan. Huwag kang ang feeling, guni-guni mo lang yun. Depensa ni Hope. Bumangon na rin si Ethan sa kama. Ano ang gusto mong breakfast? Tanong ni Ethan habang inaayos ang kama nila. Marunong kang magluto? Namamanghang tanong ni Hope. Mag-isa lang ako dito sa kondo, kaya natuto ako. Hindi ka ba marunong magluto? Hindi. Marami kasing katulong sa bahay at hindi na nila ako pinapakilos. Napakamot si Hope sa ulo niya. Nahihiya siya dahil ang tanda na niya pero ni magsaing ng kanin ay hindi niya alam kung paano gawin. Huwag kang maglala. Handa akong ipagluto ka sa araw-araw. Nakangiting sabi ni Ethan. Napakurap-kurap si Hope. Parang may humaplos sa puso niya noong narinig niya ang sabi ni Ethan. Uminit ang pisngi ni Hope. Salamat, Ethan. Maliligo ka na ba? Gusto mo bang sabay na tayo? Tanong bigla ni Ethan. Manyak ka talaga. Ayaw mo ba nun? Makakatipid tayo sa tubig. At saka magkasawa naman na tayo. Walang mali dun. Saad ni Ethan para lang asarin si Hope. Gustong gusto niya kasing kapag nagsusungit si Hope sa kanya. Parang musika sa tainga niya ang pagsinghal at panenermon ni Hope. Tumigil ka nga, Ethan de la Fuego. Ang yaman-yaman mo, kaya bakit ka magtitipid sa tubig? Gusto mo lang ata makita ang katawan ko eh. Nakita ko na yan eh. Pangaalas ka ni Ethan. Gigilan na patingin si Hope sa kanya. Joke lang. Maligo ka na habang nagluluto ako. Bawi ni Ethan sa sinabi niya bago pa siya masakal ni Hope. Pagkatapos maligo ni Hope ay sakto namang tapos na rin si Ethan sa pagkahanda ng agahan nila. Inalalayan niyang makaupo si Hope at siya pa ang naglagay ng pagkain sa plato nito. Kumain ka ng marami para lumaking malakas si baby. Kainin mo rin yung gulay at saka inumin mo tong gatas para maging malusog ang baby natin. Nagpipigil ng ngiti si Hope. Natutuwa lang siya sa pagiging maalaga at maingat ni Ethan sa kanya. Ni minsan kasi ay hindi niya naranasan ang ganitong treatment noong si Justin pa ang boyfriend niya. Ibang-iba si Ethan kay Justin. Wala ka bang trabaho? I'm the boss. Hawak ko lahat ng oras ko. Pagmamayabang ni Ethan. Ilang taon ka noong nagsimula kang pumasok sa pagnenegosyo? 17 years old.
Nalaglag ang panga ni Hope. 17? Noong 17 ako, puro gala lang ang inaatupag ko. Bata pa lang kasi ako. Pangarap ko ng magtayo ng sarili kong negosyo. Sinabi ko yan kina mama at papa. At sinuportahan naman nila ako. Binigyan nila ako ng pera at pinalago ko yun. Pagkukwento ni Ethan. Sana all na lang talaga. Ako naman, nagtapos ako ng business course. Tapos, tumutulong na ako sa kumpanya namin noong graduate ako ng college. Pagkukwento naman ni Hope. Pwede ba akong magtanong, Hope? Tikhim ni Ethan. Tumango si Hope. Bakit ka nagpakalasing sa bar noong gabing yun? Ayon kasi sa kwento ng mami mo sa akin, ay hindi ka naman raw pala inom. May boyfriend ako noon. Nahuli ko siyang ng bababae. Kaya para makalimot ay nagpakalasing ako. At hanggang sa may nangyari sa atin. Nagpakalasing ka? Para lang sa isang lalaki? Hindi lang naman siya bastang lalaki lang. Mahal ko yun. At 2 years relationship ang meron kami. Mahal mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Seryosong tanong ni Ethan. Umiling si Hope. Nakamove on na ako no? Manluloko ang lalaking yun. At saka tama na yung nagpakatanga ako ng 2 taon sa kanya. Good. Masayang sambit ni Ethan. Bakit mukhang masaya ka pa? Kunot noong tanong ni Hope. Kasi bakante na yung puso mo. Ngisi ni Ethan. At sa tingin mo, makakapasok ka dito? Humalukip-kip si Hope. Gagawin ko ang lahat para lang ma-in love ka sa akin, Hope. Handa kong akyatin ang mga bundok. Handa kong languyin ang malalim na dagat. At handa kong sungkitin ang bituin para lang maging akin ka. Ang corny mo. Hindi ka man lang ba kinilig sa sinabi ko? Nguso ni Ethan. Hindi muna pumasok sa trabaho si Ethan para maalagaan niya si Hope. Ang pinsan niya na muna ang pumalit sa kanya sa trabaho para makapag-focus siya sa mag-ina. Ethan? Tawag ni Hope kay Ethan habang hinahanap niya ito sa kabuuan ng condo unit. Bakit? May kailangan ka ba, misis ko? Tanong ni Ethan. Kagagaling lang nito sa shower. Napalunok si Hope nang nakita niyang tanging tuwalya lang ang nakatakip sa katawan ni Ethan. Litaw na litaw ang abs ni Ethan at ang biceps niyang pangmalakasan. Napansin ni Ethan ang paninitig sa kanya ni Hope kaya naman nag-post siya sa harapan ni Hope. Do you like the view? Tanong ni Ethan na may halong pang-aasar. Pinamulahan ng mukha si Hope. Halos maglaway siya kakatitig kay Ethan at late niya nang na-realize yun. Magbihis ka na nga. Baka magkapulmonya ka pa. Utos ni Hope. Uy, concerned. Malamang, asawa kita. Kaya normal lang na concern ako sa'yo. So, tinatanggap mo na ba ako bilang asawa mo? Kinikilig ako, Hope. Saad ni Ethan at ngiting-ngiti. Magbihis ka na nga. Tumango si Ethan at papasok na sana sa kwarto nila pero bigla itong nadulas. Nakatihayang bumagsak sa sahig si Ethan at natanggal ang nakatapis sa kanyang tuwalya. Nanlaki ang mga mata ni Hope noong nakita niya ang maselang bahagi ng katawan ni Ethan. Ahas! May ahas! Sigaw ni Hope at mabilis na tinakpan ang kanyang mga mata. Kaagad namang tumayo si Ethan at dinampot ang tuwalya saka siya tumakbo papasok sa kanilang kwarto. Nakahinga na ng maluwag si Hope noong naglaho na si Ethan sa kanyang paningin. Napatampal si Ethan sa kanyang noo. Hiyang-hiya sa nangyari. Binisita ni na Miriam at Elizabeth ang kanilang mga anak. May dala pa silang mga prutas para kay Hope. May dala kaming prutas para sa inyo. Ani Miriam sabay lapag ng 2 basket sa mesa. Salamat, Mami. Sagot ni Hope at kaagad sinilip ang mga prutas. Bigla siyang muling nagutom. Bakit nga po pala kayo nandito? Ayaw mo ba kaming nandito, anak? Tanong ni Elizabeth. Hindi po sa ganun. Ani Ethan at ipinulupot ang kamay niya sa bewang ni Hope. Kumusta naman ang pagsasama niyo? Usisa ni Miriam. Ayos lang po, Ma.
Sagot ni Hope at nakangiting tinignan si Ethan. Hindi na ako makapaghintay na lumabas ang apo ko. Namimiss ko ng mag-alaga ng bata. Excited na sabi ni Miriam. Ako rin, kung busy kayo, ay pwede niyong iwanan ang anak niyo sa amin. Kami na ang bahala dyan. Saad naman ni Elizabeth. Ayaw namin. Pagbibiro ni Ethan, kaya nabatukan siya ni Elizabeth. Loko ka talagang bata ka. Sermon ni Elizabeth. Bagya namang natawa si Hope. Sa mga araw na lumipas ay naging malapit sina Hope at Ethan sa bawat isa. Pero paminsan-minsan ay nagtatalo pa rin sila. Paiba-iba ang mood ni Hope kaya kinailangan ni Ethan ng mahabang pasensya at pangunawa. Gusto ko ng ice cream. Saad ni Hope habang pinapanood niya si Ethan na tumatakbo sa treadmill. May sarili kasing gym si Ethan sa kanyang kondo. Anong flavor ba ang gusto ng misis ko? Malambing na tanong ni Ethan at sinulyapan si Hope. Huwag mo akong tawaging misis. Simangot ni Hope. Bakit naman? Misis naman talaga kita. Dapat nga, mister na ang tawag mo sa akin. Giit ni Ethan. Ayoko nga. Irap ni Hope. Ang cute mo talaga. Ang sarap mong halikan. Pagbibiro ni Ethan. Di halikan mo. Panguudyok ni Hope. Hindi niya alam kung bakit niya nasabi iyon pero kanina pa siya nakatitig sa namumulang labi ni Ethan. Bumaba si Ethan sa treadmill at naglakad papalapit kay Hope. Seryoso siyang nakatingin kay Hope. Anong sabi mo? Tanong ni Ethan para siguraduhin kung tama ba ang kanyang narinig. Hindi ko na uulitin ang sinabi ko. Nasa'yo na yon kung narinig mo. Pagmamatigas ni Hope. Bigla naman siyang hinalikan ni Ethan at ang paghahalikang iyon ay mas lumalim hanggang sa may muling nangyari sa kanila. But this time ay pareho na nila itong gusto. Hingal na hingal silang dalawa pagkatapos. Binalot ni Ethan ng kumot ang hubad na katawan ni Hope at pinatakan niya ng halik ang noo ni Hope. I love you, Hope. Bulong ni Ethan at niyakap ng mahigpit si Hope. Mahal din kita, Ethan. Mahal mo na ako? Masiglang tanong ni Ethan. Nagulat sa naging revelasyon ni Hope. Hindi sumagot si Hope at ginantihan lang ang yakap ni Ethan. Ethan, gusto ko ng mangga. Yung hindi pa hinog. Biglang sabi ni Hope habang nanonood sila ng palabas sa TV. 11:00 na ng gabi pero ayaw pa ring matulog ni Hope. Wala nang mangga ng ganitong oras. Ani Ethan at natawa pa. Sumimangot si Hope. Gusto ko nga ng mangga. Aawayin kita kapag hindi mo ako binigyan ng mangga. Nataranta si Ethan noong bigla na lamang umiyak si Hope. Tinawagan ni Ethan ang sekretary niya para magpahanap ng mangga. Wag, ikaw ang gusto kong kumuha. Pigil sa kanya ni Hope. Ako? Sige, bibili muna ako. Huwag kang bumali. Gusto ko makita kitang umaakyat sa puno habang kumukuha ka ng mangga. Mas gusto kong kainin yung mangga na ikaw mismo ang kumuha. Mas masarap yun, Ethan. Malapit nang mag-alas 12, Hope. Saan tayo maghahanap ng puno? Problemadong sabi ni Ethan at tinawagan ang mga kaibigan niya para magtanong. Galit ka ba? Sige, wag na lang. Malungkot na sabi ni Hope. Kagad naman siyang nilapitan ni Ethan at pinatakan ng halik sa noo. Hindi ako galit. May puno ng mangga yung kaibigan ko. Pupuntahan natin ngayon. Kakaiba talaga yung paglilihi mo. Pagpapakalma ni Ethan kay Hope. Pinuntahan na nila ang bahay ng kaibigan ni Ethan. Tawang-tawa ang kaibigan ni Ethan na si Arthur. Hating gabi na kasi tapos umaakyat pa ng puno si Ethan para lang kumuha ng mangga. The best ka talaga, Hope. Alam mo bang ito pa lang ang unang beses na aakyat ng puno si Ethan. Kakaiba talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Natatawang sabi ni Arthur. Bakit mo siya pinagtatawanan? Ang cute kaya ni Ethan, oh. Parang monkey. Ani Hope at nakangiting pinanood si Ethan. Mukha ka roong goy, pre. Pangaasar ni Arthur. Ilang mangga ba ang gusto mo, misis ko? Tanong ni Ethan.
Si Arthur ang sumasalo ng mga manggang hinahagis ni Ethan. 5, mister ko! Tugon ni Hope. Kinilig naman si Ethan at kulang na lang ubusin niya ang mga bunga dahil sa sobrang saya niya. In love na naman ito kay Hope. Pagkatapos makakuha ng mangga ay umuwi na rin sila. Ipinagbalat ni Ethan ng mangga si Hope. Thank you, mister ko. Nag-effort ka talaga na ikuha ako ng mangga. Lahat gagawin ko para sa'yo, Hope. Isang I love you naman dyan oh. I love you, Ethan. Sabi naman ni Hope. May lakad si Ethan kaya si Tash na muna ang nagbantay kay Hope. Wala kasing trabaho ngayon si Tash. Kumusta ang buhay? Tanong ni Tash na para bang isang taon silang hindi nagkita. Kung tutuusin ay halos araw-araw silang magka-video call at nagchichismisan. Hindi ako nagsisisi na pinakasalan ko si Ethan. Tash, napakaswerte ko sa kanya. Palagi niyang pinaparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Umakyat pa siya ng puno ng hating gabi para lang ikuha ako ng mangga. Kinikilig si Hope habang nagkukwento. Masaya ako para sa inyo, Hope. Ninang ako ng anak niyo, ha? Siyempre, ninang ka talaga nito. Nakakaingit ka, girl. Ang saya-saya ng buhay mo. Ang saya-saya ng buhay pag-ibig mo. Kasal ka na, may gwapo ka pang asawa, tapos may anak na kayo. Ako, heto, single na nga, wala pang manliligaw. Komento ni Tash. Ay nako, mahanap mo rin ng lalaking para sa'yo, Tash. Sa tamang panahon, hintayin mo lang. Hindi na ako makapaghintay na masilayan ang future inaanak ko. Ako ang magiging pinaka-the best na tita ninang sa buong mundo. Reregaluhan ko ng bahay ang anak mo. Bahay agad? Hindi pwedeng laruan muna? Ano nga palang ipapangalan niyo sa anak niyo? Aya de la Fuego. Sagot ni Hope habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Sa paglipas ng buwan, dumating na nga ang araw ng panganganak ni Hope. Kabadong-kabado si Ethan habang nasa loob sila ng delivery room. Mahigpit ang pagkakahawak ni Hope sa kamay ni Ethan habang umeere siya. Noong narinig ni Hope ang pag-iyak ng sanggol ay hindi niya maiwasang mapaluha. Pati si Ethan ay humihikbi rin habang nakatingin sa kanilang anak. Hindi pa alam ni na Ethan at Hope kung paano mag-alaga ng sanggol kaya naman inalalayan muna sila ni Miriam at Elizabeth. Nakangiting pinanood ni Hope si Baby Aya sa loob ng crib. Mahimbing ang tulog nito. Sorry, nalate ako ng pag-uwi. Traffic kasi. Wika ni Ethan, nakakauwi lang galing sa trabaho. Napatulog ko na si Baby. Magpahinga ka na rin, misis ko. Ako na ang bahala kay Baby Aya kapag nagising siya. Kaninang umaga mo pa siya binabantayan, kaya ako naman ngayon para makapagpahinga ka na. Ikaw dapat ang magpahinga, Ethan. Pagod ka sa trabaho at saka maaga ka pa bukas kasi may meeting ka. I insist, matulog ka na. Giit ni Ethan kaya hindi na nakipagtalo pa si Hope at saka totoong inaantok na rin siya. Habang nagpapahinga si Hope ay binabantayan naman ni Ethan ang sanggol. Umiiyak ito kaya agad niya itong pinatahan para hindi magising si Hope. Mas lalong tumibay ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa ngayong lumabas na ang kanilang anak. Makalipas ang 10 taon ay malaki na ang kanilang anak. Grade 5 na rin ito. Sa kasalukuyan, 3 buwan na rin ang ipinagbubuntis ni Hope sa kanilang ikalawang anak. Mommy, Daddy, top 1 po ako sa klase namin. Proud na sabi ni Aya at ipinakita ang medals niya. Panalo rin po ako sa contest sa school namin at ang sabi ng teacher ko ay isasali niya raw ako ulit sa susunod na taon kasi magaling raw ako. Dagdag pa ni Aya. Ang talino talaga ng anak ko. Mana sa akin. Oh, huwag ka nang kumontra, Ethan. Sumang-ayon ka na lang sa akin na sa akin nagmana tong anak natin para wala ng away. Sabi ni Hope kaya natawa na lang si Ethan. Kailan po ba lalabas si Baby Astro, Mami? Tanong ni Aya
patukoy sa batang dinadala ni Hope. Bukas, charot, matagal-tagal pa ang hihintahin natin. Paliwanag ni Hope. Excited na po akong lumabas siya. Magiging mabuting ate po ako sa kanya at aalagaan ko siya. Ako rin po ang magtitimpla ng gatas niya. Napaka very good naman ng anak namin, sabi ni Ethan at kinarga si Aya. Ang bigat-bigat mo na. Big girl ka talaga. Parang kailan lang, umiiyak pa kami ng mami mo habang pinapanood ka naming natutulog sa crib. Ang bilis talaga ng panahon. Kahit po big girl na po ako, ay pwede niyo pa rin po akong maging baby. Hagik-gik ni Aya. Oo naman, baby girl ka pa rin namin ng daddy mo. Mahal na mahal ka namin, Aya. At salamat dahil lumaki ka nga mabuting bata. Hindi ka pasaway, kagaya ng ibang bata. Natutuwang sabi ni Hope. Mahal na mahal ko rin po kayong dalawa ni daddy. Tugon ni Aya. Gabi na at nakatambay si Hope sa balcony habang umiinom ng gatas. Biglang sumulpot si Ethan sa kanyang tabi at niyakap siya mula sa likuran. Bakit hindi ka pa nagpapahinga, misis ko? Naisip ko lang na ikaw yung pagkakamali na hindi ko pinagsisisihan, Ethan. Hindi mo ako sinukuan at kahit pa gaano ako kasungit sa'yo noon, nagtiyaga ka at inintindi mo ako. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na nakilala ka at pinakasalan ko ang lalaking kagaya mo. Mahal na mahal kita, Ethan. Naluluhang sabi ni Hope. Mahal na mahal din kita, misis ko. Tugon ni Ethan. Ang isang gabing pagkakamali ay nagbunga ng magandang resulta. Hindi man naging maganda ang unang pagtatagpo ni na Hope at Ethan, ay sila pa rin ang nagkatuluyan sa huli. Ang kwentong ito ay nagpapatunay na kaya nating matutunang mahalin ang isang tao. Ipinapakita rin sa kwentong ito kung gaano katapang si Ethan para akuin ang responsibilidad niya bilang ama ng anak nilang dalawa ni Hope. Tunay nga namang isang mabuting ama si Ethan dahil hindi niya tinakbuhan ang kanyang responsibilidad. Si Hope naman ay isang dakilang ina dahil ni minsan ay hindi naisip na ipalaglag ang kanilang anak kahit hindi pa siya ready na maging ina. Wakas.